Sa mga hindi pa nakakaalam, taong 2021 nang lumipad pa Saudi si Marjorie Garcia para makapag-ipon para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang dalawang anak. Nakatakda na sanang umuwi ito sa Pilipinas ngayong buwan ng Oktubre dahil tapos na ang kanyang 2 taong kontrata. Ngunit sa kasamaan palad, ang inaasahang masalubong ito ng galak at tuwa ay luha pala at paghihinagpis ang mararamdaman ngayon ng buong pamilya. Dahil pinatay si Marjorie sa damam Saudi Arabia at ang masakla pa, grabe ang sinapit nito sa kamay ng kriminal dahil pinagsasaksak ang katawan ng ating kababayan. Na ayon sa ilang mga OFWs, ang Kenyan di umano na kasamahan nito sa trabaho ang pumatay sa ating kababayan dahil sa matinding selos at inggit. Pero hindi naniniwala ang ina na ang Kenyan ang pumatay sa kanyang anak. Nito lang Oktubre 2, eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radio Dagupan ang ina ni Marjorie B.I. Gonzales Garcia na si Tita B.I. Gonzales at sinabi nito sa live interview na di daw kasundo ni Marjorie ang amo nitong babae. Tita, may napabanggit po ba si Ma'am Marjorie na siya po ay minamaltrato ng kanya pong amo? Wala naman po, ang ano lang po daw niya yung parang di yata yung amo niyang babae yata. At binigyan linaw din ito ang mga balitang nagkalat sa social media kaugnay sa kasamahan ni Marjorie na Kenyan na inakusahan ng ilan nating mga kababayan OFWs na ito di umano ang pumatay kay Marjorie. Ayon sa ina, papaano daw mangyaring ang Kenyan ang pumatay sa kanyang anak, wala naman na daw ito sa bahay dahil ibinalik na daw ito ng amo sa kanyang agency. Pinalalabas nila ngayon po sir na ang naggumawa nun yung katrabahuan niya na Kenyan. Pero ang Kenyan na yun nakatrabaho niya as in, kasi wala na siya doon eh. Wala na siya doon. Pinalik ng amo ng anak ko doon sa agency niya yung katrabahuan niya. Tapos nga, ang sinasabi nila na siya daw ang sumaksak doon daw sa anak ko. Paano mangyayari? Wala na yun doon. Matatandaang noong September 15, huling nakausap ng kapatid si Marjorie. Pagkatapos ng araw na iyon, naputol na umano ang linya, hindi na ito makontak, offline na ang Facebook at pati cellphone number nito sa damam ay hindi na rin umano matawagan ng pamilya. Kwento pa ng ina, noong September 15, kausap umano ng kanyang isa pang anak na lalaki ang atin nitong si Marjorie. Masaya umano sila na nagkwekwentuhan at wala umano itong nabanggit na kakaiba. September 17, may nagsabi daw sa kanyang panganay na anak na ate ni Marjorie na